Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga tambaluslos buhaya sa House of Representatives ay dapat na nga ba kabahan? Bakit? Dahil sanib pwersa na po ang ilan sa mga kaalyado ni President Duterte, ni Vice President Sara. At ngayon po ay mukhang may importanteng pinag-uusapan itong si Attorney Cayetano at the same time ito si Attorney Marcolita na parehong senador ngayon. Mga kababayan po natin, tandaan natin, nag-file po ng isang Senate resolution itong si Attorney or Senator Cayetano para po sa mabilisang pagpapauwi kay President Duterte. Nag-file din po Senator Bato, Senator Bongo at isang Senator Robin Padilla. At alam naman natin na remand na nga po itong impeachment against kay Vice President Sara. At ngayon nagsalita din po ang Supreme Court. Na ang sabi ng Supreme Court, kailangan magsagot itong House of Representatives sa kanilang i-final na impeachment complaint laban kay Vice President Sara at humihingi ng kalinawan po ang Supreme Court. Ako po, this in non-extendable yan. Kaya abangan natin yan kung anong kahihinat na nito. Pero bago pa man, ano nga ba ang pinag-uusapan nitong si Senator Marcolita at si Senator Attorney Alan Peter Cayetano? Simulan natin mga kababayan. 18 Congress, tapos sa 19 sa CA kami magkasama. So 18 magkasama kami sa House of Representatives. 19 magkasama kami sa CA. Ngayon ko lang naisip. 18 natanggal ako speaker, 19 siya naman natanggal sa CA. Pero pareho naman kami pag natatanggal nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So God is good, no? Talagang tinanggal ka dahil may purpose. Yun. Medyo naisip nyo na ba kung sino sinasabi ko? Pakita Walang na. iba kundi ang ating bagong senador, Senator Marcolita. Good evening, sir! Yun, senador natin yan. Matalino yan, magaling. Yan ang number 1 na tinik sa lalamunan ni Tambaloslos. Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko si... Siyempre, yung lahat ng mga buaya, talagang ano yan, sagabal sa kanilang lalamunan, itong Senator Marcolita. And siyempre, yung mga magnanakaw pa, naku po, lalo na po yung flood control na yan, humanda kayo ha. Maharlika Investment Fund. Alam niyo, Senator Marcolita po yung hawak ng Blue Ribbon Committee. Lahat na anomalya, PhilHealth. Yun, isa po yan. Diba? Kumilik, George Erwin Garcia. Matatali kayo dyan. And of course, kuryente na napakataas. Yan po yung ating mga kasahan, kaalyado po, no, ng Duterte Black sa Senado. Speaker Senator Alan, marami po kaming dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtyagaan niyo pa kami. At pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante, presyo ng kuryente. No? Tama, oo. And it's not an empty plan kasi may step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with the, kung maalis yung VAT sa kuryente, kuya. No? Tama, tama. Yung 12% ba? Okay. So, na-file naman niya yan. Wala po kami sa bangko. This is a restaurant na dating bangko. Kasi kayo ko lang napansin, nasa likod mo, safe, kuya. Kaya sabi ko sa iyo, safe ka dito, di ba? Kasi nasa likod mo, dating safe. No? But yun po, nag-uusap po kami kasi right now, hindi right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman alam as ng filing na si kuya ay magiging senador or tatakbong senador kasi nga sa CA hindi pa magulo nun. But I'm happy kasi nga I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik kuya talaga yung mga parang cyclical kuya, di ba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman. Oo nga, yan ang nakaka-disappoint. Yun po mga kababayan po natin, alam nyo, yung pinaghuhugutan po dito ni Senator Marcolita, ito nga po yung mga matitinding corruption ngayon na nangyayari po sa gobyerno ni Bongbong Marcos, no? Tapos mayroon pa siyang tagapagsinungaling, tagapagsalita pala, no? Na binigyan ng corona ni Attorney Rowena Guanzon Corona ng pagiging atakdog. At pinanggigigilan naman ni Senator Bato dahil sa pagiging bastos balasubas. No? At ano pa ba yung sinabi ni Senator Bato kanina? Yung sa upload natin, panoorin nyo. May mga naunang upload po tayo, mga kabayan. Maayos mo ng konti, balik na naman. Parang yung cycle, parang vicious cycle ba? Kaya sabi sa akin, Kong, just like when we were together 18th Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya.
pero kailangan may pangmatagalan. Kaya yung isa niyan tinitingnan sa kuryente, pinag-uusapan din namin kasi si Ate Pia naman po ang chairman ng energy. So syempre po nung pag tumatakbo ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni Senator Marcoleta ay yung mas murang kuryente kasi parang domino yon, marami ding magmumura. Pero interesado din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero kumbaga, pag ang inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon. Yun, tama. Siyempre, lahat gumagamit ng kuryente, di ba? Siyempre, yung mga nagluluto ngayon sa mga bakery, di kuryente na. O, nagluluto sa mga restaurant, di kuryente yan. Lahat yan, no? Lahat may connection yan. So, pwedeng bababa rin yung mga presyo ng pagkain, presyo ng pangunahing bilhin, kung bababa rin po yung kuryente. Tandaan natin lahat na kinukonsume natin, halos lahat ngayon ay gumagamit tayo ng kuryente, no? Lahat ng mga teknolohiya, no, na ginagamit natin, may kuryente. So, pag mababa yung kuryente, malaki po yung kabawasan yan sa paghihirap natin, mga kababayan. So, kaya inaabangan natin yan, yung pangako ni Senator Marcolita. At tayo naman buong pusong naniniwala na kaya niya po itong ipatupad sa tulong po ng isang Senator Cayetano. So, binibiro ko naman siya. So, wag lang tayong makuryente sa Blue Ribbon. Marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, ma-attack talaga yung bakit nagpapataas ang presyo. So, di po kami tatagal kasi nga ako late person kaya kahit magdamagan, ito po ang aga-aga nagsa-start nito. So, Kuya, thank you. Thank you for our coffee date at thank you pinagbigyan mo ako sa Facebook friend. Siguro marami kasing hindi nagkakaalam na mahaba na ang panahon na tayo magkaibigan at nagtutulungan. But i-repeat ko pwede kayong maging close kahit na hindi sa lahat ng issue, pareho kayo ng idea. Basta't makinig kayo to each other. So, pag may nagsusumbong ako sa akin sa speaker's office no, na parang, iba ho kayo ng stand ni Kong Marcoleta. Hindi ako nasa-stress. Kasi pag akyat, i-explain niya. Siya din, hindi nasa-stress pag sinabing, oy, si Alan, ganito sinabi. Kasi nga po, alam niyang pwede kami mag-usap. So, thank you for that, Kuya. Yeah, at ang gusto ko lang na ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, Senator Alan, kagaya ng pinaghalimbawa mo kanina na kailangan ayusin yung tatamnan na lugar para sa ganun tumubo na mabuti yung ating itatanim. Kaya nung kuminsan, alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, mas mabilis pang tumubo uli yung binunot natin. Kaya continue yung gagawin natin po na wini-weed out po natin yung nakakasama sa mga tinanim natin. Yun po yung ating gagawin at pagsisikapan po natin. At dun po, sobra kaming nag-agree, di ba? At as you get to know Senator Marcoleta more, makikita mo po malalim ang, kung baga po parang sa Bible na yung parables. Kasi nga, prinsipyo at hindi day-to-day issues ang tinitingnan . So you have to look at the principle kung paano ayusin. And I really look forward to working with him. So yun po mga kababayan po natin. No? So magsasanib pwersa na nga po sila. At alam ko naman na talagang magaling, matalino po yung dalawang ito. Kaya pag pinagsama po yung utak nila tapos may prinsipyo, iba po yung magandang resulta niyan. No? Kumbaga, yan ang trabaho na may magandang action. Unlike nito kay Bongbong Marcos, action ng action pero walang magandang outcome. Ika nga mga kababayan. Patuloy pa natin to. Wala ka bang pakialam dun sa pinapatay ni Digong? Ito, maganda ito, no? Kasi ito yung madalas na sinasabi sa atin, no? Ay, anong gusto nyo talaga ng Platon War? Yung madugo. Siyempre, pag war on drugs, or kahit anong gera, may dugo talaga yan. Pero depende po, no? Kasi kung gusto mo talagang i-implement yung matinong gobyerno, kailangan talaga dumaan sa mga ganyang proseso. Pero yung mga labag sa batas o yung illegal na paggugurgor na nangangailangan ng karapatang hustisya, siyempre, hindi tayo pabor dyan. No? Pero kung mga kriminal ang kanilang ginurgor, lumaban, gusto silang itumba, kailangan nila unahan. Dahil sila ay tagapagtupad ng batas. Yung naglabag sa batas, no, babariling ka na, alangan hahayaan mo lang. Pero kung hindi naman lumalabag sa batas, binaril mo, ibang usapan yan. Yan ang hindi natin pinapayagan. Kaya kung mayroong mga talagang biktima ng EJK nung panahon ni Presidente Duterte, kung sino man ang may gagawan, yun ang dapat managot. Dahil iba po yung sinasabi ni Presidente Duterte, no? Kung ano po yung gagawin doon sa kanilang trabaho. Hindi naman inutos si Presidente Duterte
nagurgurin nyo kahit inosente. So, ginawa na po yon ng mga individual na pulis at sila yung dapat managot at hindi supposed to be kay President Duterte. Di ba? Anthony, dun kasi tayo nagkakaiba minsan ng paniniwala dun sa mga pro-Duterte at hindi, di ba? Ang iniisip ng ibang mga anti-Duterte na ang mga pro-Duterte believe in cold-blooded murder. Hindi po. Naniniwala po kami, especially nung time ni PRRD, that you have to be tough on crime. And naniniwala kami na maraming police, fiscal, law enforcers na give up dahil sa sobrang powerful ng mga drug lords. So, sinasabi nga na pagka endangered yung life mo all around the world, pwedeng lumaban. And the language is different. So, I won't go through all of it, di ba? But ibig sabihin, I want to communicate to you, Anthony, yung mga pro-Duterte, hindi sinasabing okay pumatay. At hindi sinasabi porke kriminal ay patayin. Ang sinasabi, pag kriminal ka at papatayin mo yung police can fight back. Iyon ang sinasabi natin, mga kababayan natin, no? Kaso itong mga supporter talaga ng ibang grupo, yung mga pink dilaw, ng mga tanga-lista, iyan ang kanilang ini-insist. Anyway, no, bukas po yung ating comment section dyan sa inyong mga komento and opinion, mga kababayan po natin. Maraming salamat at yan na po yung ating panibago.